Sa Israel, binibilang ang mga araw papunta sa eleksyon na dapat bago matapos ang Oktubre, pero maaaring mas maaga. Ngayon, si Benjamin Netanyahu ay nagbahagi lang ng isang video bago ang isang malaking lokal na laban ng soccer ngayong gabi sa pagitan ng Hapoel, Beersheva at Beitar. Jerusalem, ipinapakita rin ang husay niya sa football. Nagbibiro tungkol sa mahirap daw na pagpili sa pagitan ng kabisera ng Israel at ng kabisera ng Negev at tumangging magbigay ng opinyon kung sino ang mananalo. Panuurin ninyo. Ano ang palagay mo sa laban ngayong gabi? Wow! Mahirap pumili sa pagitan ng kabisera ng Israel at ng kabisera ng Negev. May paborito daw ako pero di ko sasabihin kung ano. Ikinagagalak namin tandapin dito sa studio si political analyst Gil Hoffman. Maraming salamat sa pagpunta, Gil. Si Benjamin Netanyahu ay kinukuwestiyon ngayon ang kalagayan ng kanyang kalusugan matapos niyang ihayag na matagumpay siyang nagpagamot sa prostate cancer. Marami ang nagtaka at nagtanong kung bakit gano'n ang itsura niya sa huling panayam sa 60 Minutes. Nakita rin natin siyang sumisipa ng soccer ball na yon. Ano ang opinyon mo sa kalusugan ng punong ministro? Ano sa tingin mo? Hindi maganda itsura ni Netanyahu dahil nagpa-interview siya ng walang makeup at mahigit 1 oras ang panayam. Mahaba at mahirap talaga para kanino man ang mahigit 1 oras na panayam. Pero ginagawa rin niya ang pagpapalabas ng mga video tulad na ipinakita mo na may soccer ball para ipakita na nasa mabuting kalusugan siya kahit na siya ay 76 na taong gulang na at napakabisi ng kanyang karera. Kung ililipat ang eleksyon mula Oktubre 27 sa Setyembre, mangyayari ito bago ang kanyang kaarawan sa Oktubre 21 kaya baka pabor sa kanya. Oo, magiging pabor yun, kaya napapaisip tuloy kung kailan talaga ang eleksyon. Malinaw na may panukalang buwagin ang Knesset mula sa oposisyon. Pero may sulat kang hawak na nagpapahiwatig na hindi lang ang oposisyon ang gustong mabuwag ang parlamento ngayon. Ano ang palagay mo? Ano masasabi mo sa hawak mong papel ngayon? Benita, naging dramatiko ang araw na ito dahil pinulong ng leader ng Degel HaTorah Party, Litwanong sangay ng United Torah Judaism, ang kanyang mga kinatawan sa Knesset. Galit siya dahil hindi tinupad ni Netanyahu ang pangakong magdala ng panukalang batas para makatulong sa ultra-orthodox na makaewas sa serbisyo militar sa sesyong ito ng Knesset. Sinabi niya na panahon ng umalis at hindi na siya nagtitiwala kay Netanyahu ayon sa liham na ito. At maaari nga nitong mapabagsak ang gobyerno ng 1 buwang mas maaga. Medyo masyadong maaga. Pero maaari rin itong makatulong kay Netanyahu dahil maaari niyang sabihin, tumindig ako laban sa mga ultra-orthodox. Hindi ko sila pinayagang umiwas sa serbisyo militar. Maaring magustuhan niyo ng kanyang mga botanteng Likud. Lahat ay nakapagsalita. May masisisi ang mga ultra-orthodox sa hindi pagpasa nito. Kalaunan ay nabunyag na tinawag ni Rabbi Landau si Netanyahu na mandaraya at sinungaling. Maaring si Netanyahu mismo ang magpabilis ng eleksyon ayon sa balita ng I-24 News English sa Hebreo, ilang minuto ang nakalipas. Kung may magpapabagsak sa kanya, siya rin ang magpapakita sa kanila at magpapasya kung kailan ang eleksyon. Maaring sa susunod na linggo, ihinang Likud ang botohan para buwagin ang Knesset. Paano naman makakatulong yon sa kanya? Maaring hindi matapat ang eleksyon sa Oktubre. Hindi ko alam kung may mga Israeli na hindi alam ang pagkakaiba ng Oktubre at Setyembre at hindi iisipin na ang Oktubre ay kasunod ng Setyembre, pero baka meron ding mga ganoon. Kung gagawin ang eleksyon sa una at ika-15 ng Setyembre 2 araw pagkatapos ng Rosh Hashanah, magandang panahon ito para mahikayat ng mga ultra-orthodox ang mas marami nilang miyembro na bumoto na bahagi ng kanyang blok. Makakatulong yon kay Netanyahu na makakuha ng mas maraming boto para sa kanyang blok. Tila, napapalibutan na sila base sa mga pahayag ng iba't ibang partido. Alam natin, magsasalita si Yair Lapid ngayong gabi. Ano pa ang nangyayari? Ano ang masasabi mo sa amin tungkol sa mga kilos ng oposisyon sa kasalukuyan? Kaya kung tutuloy ka pahilaga mula rito sa kalsadang ito, sa Telby Fairgrounds ginaganap ang paglulunsad ng bagong Together Party ni Lapid at Bennett. Katatapos magsalita ni Lapid, nayon si Bennett naman habang nag-uusap tayo. At sa kanyang pambungad na natanggap ko mula sa aking mga source doon sa Together Party, sinabi ni Lapid kung paano siya nagsakripisyo para magdala ng pag-asa sa mga tao ng Israel.
Na naniniwala siya na si Bennett ang dapat maging leader, malaking bagay ito para sa kanya. Siya ang kasalukuyang leader ng oposisyon. At binanggit din niya na ngayon ay kaarawan ng asawa ni Lapid at ng asawa ni Bennett. Sa totoo lang, nakakatuwang impormasyon yan. Gusto kong balikan ang pangunahing issue na pinag-uusapan natin na tungkol sa kalusugan at edad ni Benjamin Netanyahu. Habang nagsasalita ka, nakita natin si Naftali Bennett, ang pinakamalaking karibal at posibleng susunod na punong ministro, 54 na taong gulang. Mahalaga ba ito sa mga botante ngayon? Karanasan laban sa kabataan at marahil bagong sigla sa ngayon. Habang papunta ako rito, dumaan ako sa mga komunidad na baluarte ng Likud. At may mga karatula doon na may larawan ni Bennett na nagsasabing ang tunay na Likudnik ay bumoboto kay Bennett. Kaya sinusubukan niyang ipakita ang sarili niya bilang mas batang bersyon ni Netanyahu, bilang isang taong marunong ding makipag-usap sa mundo at kasing makakanan ni Netanyahu para magbigay ng alternatibo. Yan ay isang estratehiya na malalaman sa araw ng halalan. Makikita natin kung gagana ito. Tiyak na magmamasid tayong lahat sa mangyayari. Pakiramdam ko marami pang kadanapan ang posibleng mangyari sa mga susunod na buwan. Mamasda namin ang pag-unlad nito. Gil Hoffman, live sa studio. Salamat sa pagpunta at pagbabahagi ng iyong mga liham at balita. Pinahahalagahan ko na nandito ka sa rundown.